Sa isang liblib na barangay na tila nilimot na ng panahon, ang gabi ay hindi lang basta paglubog ng araw. Ito ay isang paanyaya sa isang uri ng kadiliman na hindi kayang itaboy ng anumang ilaw. Dito sa Barangay San Roque, ang bawat pagpikit ng mata ay isang sugal. Nagsimula ang lahat sa isang gabing walang buwan. Si Mang Cardo, ang pinakamatandang mangingisda, ang unang nagkwento. Sa panaginip daw niya, hinahabol siya ng isang nilalang na anino. Walang mukha, mahahaba ang kuko, at ang hiningay amoy lupa at nabubulok na dahon. Nang magising siya, basang-basa ng pawis, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang mga kamay. May bahid ng tuyong dugo. Tinawanan lang siya ng lahat. Bangungot lang daw yon dala ng pagod. Pero kinabukasan, si Aling Nena naman, ang may-ari ng tanging sari-sari store sa San Roque. Parehong-pareho ang panaginip. Ang anino, ang paghabol, ang takot. At nang magising siya, dugo rin sa kanyang mga kamay. Dito na nagsimulang kumalat ang kaba. Sunod-sunod na. Bawat pamilya, bawat bahay, may isa o dalawang miyembro na nakaranas ng parehong bangungot. Lahat sila gumigising na may dugo sa kamay na hindi nila alam kung saan galing. Lahat kami ay naniniwalang may halimaw sa dilim. Isang halimaw na pumapasok sa aming mga panaginip at kinagambala ang aming payapang gabi. Naglagay kami ng asin sa mga bintana, bawang sa mga pintuan, at krusipiho sa bawat sulok ng aming mga tahanan. Nagdasal kami ng sama-sama, umusal ng mga orasyon na itinuro pa ng aming mga ninuno. Ngunit sa bawat pagising, naroon pa rin ang bangungot at naroon pa rin ang dugo. Ang problema, habang tumatagal, nagsimula kaming magduda. Hindi sa halimaw, kundi sa aming mga sarili. Bakit pare-pareho ang aming panaginip? At ang dugo? Kaninong dugo ito? Isang umaga, nagising ang buong barangay sa isang sigaw na yumanig sa aming mga kaluluwa. Ang sigaw ay galing sa bahay ni Lito, isang binatang kilala sa kanyang kabaitan. Pagdating namin doon, tumambad sa amin ang isang tanawing hinding-hindi na mabubura sa aming isipan. Ang kanyang ina, si Aling Flora, ay natagpuang wala ng buhay sa kanyang higaan. Puno ng kalmot at sugat, at si Lito, nakaupo sa sahig, tulala, ang mga kamay ay basang-basa sa sariwang dugo. Hindi ko alam, paulit-ulit niyang bulong. Sa panaginip ko, hinahabol ko ang halimaw, tinulungan ko kayo. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang takot sa halimaw sa dilim ay napalitan ng takot sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya. Sinong susunod na mananaginip? Sinong susunod na magiging biktima sa panaginip? Na biktima rin pala sa totoong buhay. Nagkanya-kanya kami. Ang dating masayang samahan ay napalitan ng hinala at pag-iwas. Kapag may nakakasalubong ka, hindi mo na alam kung ngingitian mo ba siya o tatakbuhan. Bawat gabi, hindi na kami natutulog. Nagbabantayan kami, hindi laban sa halimaw sa labas, kundi sa halimaw na maaaring nasa loob mismo ng aming mga tahanan. Ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo, sino man sa kanila ay maaaring maging mga ngaso sa kanilang panaginip at ikaw ang kanilang bibiktimahin. Ang pinakamasaklap na tanong ay nagsimulang mamuo sa isipan ng bawat isa. Paano kung walang halimaw na humahabol sa amin? Paano kung sa aming mga panaginip, hindi kami ang hinahabol? Paano kung kami ang humahabol? Isang gabi, hindi ko na kinaya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Bago ako matulog, itinali ko ang isang kamay ko sa paanan ng aking kama. Mahigpit. Kung bangungot lang ito, dapat ay narito pa rin ako paggising. At nanaginip nga ako. Ang pamilyar na anino ay naroon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo. Nakatayo lang ako. At dahan-dahan, ang anino ay nagkahugis. Nakita ko ang sarili kong mukha. Ngumiti ito sa akin, isang ngiting puno ng kabaliwan. At sa isang iglap, ako na ang anino. Ako na ang may mahahabang kuko. Ako na ang humahabol. Ramdam ko ang galit, ang uhaw sa karahasan. Tumatakbo ako sa pamilyar na mga eskinita ng San Roque, naghahanap ng masisila.
Bigla akong nagising dahil sa isang malakas na hila. Ang tali sa kamay ko ay halos mapatid na. Ang kama ko ay nagalaw mula sa pwesto nito. At sa sahig, may mga bakas ng putik na papunta sa pintuan. Ang dugo. Naroon na naman sa aking mga kamay. Pero ngayon alam ko na. Alam ko na kung saan ito galing. Hindi kami ginugulo ng isang halimaw. Ang barangay na ito ay isinumpa. Bawat gabi, ang kadiliman sa aming mga puso ay kumakawala. Sa aming pagtulog, kami mismo ang nagiging halimaw. Hinahabol namin ang isa't isa sa isang bangungot na totoo pala. Ang mga kalmot, ang mga sugat, ang mga buhay na nawawala. Gawa naming lahat. Lahat kami ay naniniwalang may halimaw sa dilim. Ang problema, hindi namin matanggap na kapag tinitingnan namin ang halimaw na iyon, ang sarili naming refleksyon ang nakikita namin. Kami mismo ang halimaw. Ngayon, habang papalapit na naman ang gabi, hindi na takot sa pagtulog ang nararamdaman ko, kundi takot sa paggising. Takot sa kung anong pinsala na naman ang nagawa ng aking mga kamay habang ako ay natutulog. Sa Barangay San Roque, ang pinakamalaking misteryo ay hindi kung sino ang halimaw, kundi kung sino ang susunod na biktima nito. Sa kamay ng sarili niyang kapwa. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating nakakatakot na kwento. Mag-iingat kayo palagi, lalo na sa pagpikit ng inyong mga mata.